Magandang araw mga kabatingaw. Sa ikalawang bahagi ng mga antigong banal, kilalanin natin ang 6 pang mga apostoles sa hanay ng prosesyon sa lungsod ng Baliwag. Isang paalala na ang tawag ng Panginoon ay para sa lahat, anuman ang ating nakaraan. Kasunod sa ating hanay ay ang apostol na iniwan ang lahat para sumunod, si San Mateo. Bago naging alagad, si San Mateo ay isang maniningil ng buwis. Sa isang tawag lang ni Jesus, tinalikuran niya ang kanyang yaman at kapangyarihan. Dahil sa kanyang katapatan, siya ang naging unang manunulat ng ebanghelyo sa bagong tipan. Sa mga pagsasalarawan, madalas siyang makitang may hawak na panulat, ang simbolo ng kanyang pagtatala ng buhay at turo ni Kristo. Kasama rin niya ang isang anghel na sumisimbolo sa kanyang pagiging ebanghelista at sa banal na inspirasyon na gumabay sa kanyang pagsusulat. Ang kanyang akda ang itinuturing na isa sa pinakamatanda at pinakaunang dokumento ng ating pananampalataya. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang imahe ni San Mateo ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa ay may pagkakataong magbago at maglingkod. Ang kanyang presensya sa prosesyon ay hindi lamang sining, kundi isang buhay na pahina ng kasaysayan na patuloy na iniingatan ng kanyang mga deboto. I'm Eugenia Sigo. I'm 78 years old. My name is Romar Go. Maaring dahil sa ba't kami nagkatugma ng aming birthday ko, tapos kaya para akong ito ang gusto kong maging kasama. Tapos di naman namin siya itinuring na kasama ko siya sa loob ng bahay. Hindi siya dinadala ko doon sa labas lang o Basta kasama namin siya sa loob ng bahay. Ever since bata ako, lagi ko nang naririnig sa mga kwento nila. In favor talaga si Mami or Lola Eugenia kay San Mateo because meron silang distinct connection sa birthday ni Mami and then kapistahan ni San Mateo. During pandemic days, doon talaga nag-hit ng low point lahat. So, through this, wala naman kami nagawa kasi hindi kami nakakalabas. So, dito sa area na to, since hindi naman sila separate room, nandito lang sa amin kasi we treat them like family members nga and our guides. So, every day, every night rather, nagdadasal kami ng rosary. Hindi namin nakakalimutan yun. Every day, nung nagsimula yung pandemic, up until now, we still practice that. We pray to the rosary, we ask for or we seek for guidance, and we pray for ourselves and other people who are in need to help them. Para sa akin, parang siya ang maaring sabihin tatay ko na o basta kasama ko siya, kapamilya. Yun para sa akin. Para sa akin siguro, dagdagan ko lang sinabi ni Lola na parang nagiging guide na rin siya ng family namin through even low or high, andyan siya lagi eh. We always pray, continue to pray with him, to him, to them. Pagka meron kang problema, di ba? No, hindi naman po pwedeng mawala ang problema. Pagka diyan lang, uupo lang ako. San Mateo, tulungan mo naman ako. Yeah, that's true. Yung Ganon, yung kasi may problema ako, baka naman po pwede mo akong tulungan. Pag kinabukasan, okay, dumarating, meron. Yun lang. Yes. Kaya nangkuhan ko, andyan siya lagi. Kasi nga, nandito lang din sila sa living room namin. So, lagi namin sila nakakasama. Minsan, Siya, when I'm kinakausap alone, ko. kinakausap ko sila through my mind. Kinakausap ko sila when I have problems, tsaka when I'm asking for help. Lalo na pagka sa school, kasi madaming ginagawa sa school, madaming problems and pending. So, nangingi ako ng guidance and strength and wisdom. Ako naman kasi lagi lang dito, naiiwan sa bahay. Kaya lagi kong kasama siya. Lagi ko siyang kinakausap. Kaya sabi ko, tulungan niya ako na bigyan pa ng mahaba-haba pang buhay para lagi kaming magkasama sa birthday ko. Siguro since kaming magpipinsan or silang magkakapatid, then kaming magpipinsan, kami lahat yung nagtutulong dito sa pamilya na maitaguyod yung paglabas niya sa mahal na araw. Siguro para sa amin, na ito kasi yung legacy ni Lola Eugenia din, tsaka a proof of our private devotion sa religion natin. Kaya laging every year, without fail, naglalabas kami as much as possible para maipakita sa mga tao, para magpakita ng pasasalamat namin sa kanila. Kaya we consider this her legacy. Kaya gusto naming ituloy ito, itaguyod
hanggang mapasa pa namin sa next generation and so on, this would be, I wouldn't say family heirloom, pero parang ganun na ngayon lumalabas na this would be a tradition in our family na maglalabas every year. Not just San Mateo, but all of our other images din. Kaya siguro lagi namin pinopersige kahit madaming problema, may mga tight schedules na kailangan ayusin para makapunta lahat sa pinakamahal na araw. Pero at the end of the day, lahat nakakapunta and lahat kami nagpa-participate sa paglalakad para mapakita yung pasasalamat, devotion, and to show our bond as a family din siguro. You could say that San Mateo would be the glue of our family. Kasi no family is perfect naman siguro. Kaya, ayun, si San Mateo tumutulong para maayos lahat. Kasunod sa ating hanay ay ang apostol na nagturo sa atin na ang pagdududa ay maaaring maging daan tungo sa mas malalim na pananampalataya. Si Santo Tomas. Kilala si Santo Tomas sa kanyang pag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi siya naniwala hanggat hindi niya nakikita at nahahawakan ang mga sugat sa kamay at tagiliran ni Jesus. Ngunit nang makaharap niya ang Kristo, ang kanyang duda ay napalitan ng pinakadakilang pag-amin, Panginoon ko at Diyos ko. Sa mga pagsasalarawan, si Santo Tomas ay may tanga na sibat. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging isang martir sa India, kung saan ang kanyang katawan ay tinagos ng mga sibat dahil sa kanyang matapang na pangangaral ng mabuting balita. Ang sibat na ito ay tanda na ang dating nagduda ay naging handang mamatay para sa katotohanan. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang imahe ni Santo Tomas ay nasa ilalim ng tapat na pangangalaga ng pamilya Katipunan. Unang pinangasiwaan ni Ginoong Michael Katipunan noong taong 2014, bit-bit ang kwento ng pananampalatayang nasubok ngunit nananatiling matatag. Ako po si 2D, Gertrudes Cruz Katipunan. Ako po nangangalaga sa tulong ng asawa ko na si Jose Katipunan ni Santo Tomas de Apostol. Ang tunay po talagang may-ari nito ay si Michael Katipunan. Siya po ang nangangalaga. Siya po ay namayapa na binigay na po niya sa aming pamilya, si Santo Tomas. Kaya po kami na po ang nangangalaga sa kanya. Tulong ng mga pamangkin, kapamilya Katipunan. Sinusubaybayan na kami niya, lalo na nung kami nagpagawa ng bahay. Alam po niya na kami nagpabaklas ng bahay. Nandun po kami sa likod. Kumaba po kami ng konting tirahan namin. Pati siya, nakasama-sama namin doon. Awa ng Diyos na araos, natapos ang aming bahay ng maayos. Noong pong August 21, 2025, nahulog po ako doon sa hagdan. Mula doon sa taas na yun, hanggang dito sa baba. Nandito po si Apo. Awa ng Diyos, hindi naman po ako napilayan, hindi po ako at least nasugatan po ako sa ulo. Pero after na CT scan ako, awa ng Diyos, wala naman akong plating sa dugo. Ganun din nagdugo yung ulo ko. At okay na okay, wala naman akong naramdaman. After ilang weeks lang, magaling na yung sugat ko. Wala namang nangyari sa akin. Kaya talagang nalalayan kami sa tulong ni God at saka ni Apo. Ako din nakaligtas, nakaraos ng maraos. Walang pilay, walang sugat na sa katawan. Ayos lang nangyari sa akin. Kaya napakalaking himala ni Apo at ng Diyos. Talagang binabantayan Oo, po talagang, kayo. oo, inalalayan. Ganon din naman yung asawa ko. Minsan, nabuwal din dyan sa likod. Nabuko lang siya sa ulo. Pero hindi naman siya nahilo. Walang nangyari. Kaya nakasubaybay siya sa aming pamilya. Awa ng Diyos talagang malaking tulong. Nahalalayan niya kami. Kasunod sa ating hanay ay ang apostol na ang mismong bansag ay naglalarawan sa kanyang nag-aapoy na katapatan, si San Simon el Zelote. Tinatawag siyang Zelote o Makabayan dahil sa kanyang marubdob na pagsunod sa batas ni Moises at sa kanyang wagas na pagmamahal sa Israel. Ngunit ang alab na ito ay mas lalong nagningas nang tawagin siya ni Jesus upang maging tagapamalakaya ng tao. Sa mga pagsasalarawan, makikitang may hawak na lagari si San Simon. Ito ang mabigat na simbolo ng kanyang pagkamartir. Ayon sa kasaysayan ng simbahan, mas pinili niyang hatiin ang katawan sa dalawa gamit ang lagari kaysa itanggi ang kanyang pananampalataya sa Panginoon.
Ang kanyang debosyon ay paalala na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay walang hanggan, maging sa harap ng kamatayan. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang imahe ni San Simon el Zelote ay iniingatan ng isang pamilyang may malalim na debosyon. Ayon sa kanila, may espesyal na kaugnayan ang katangian ni San Simon sa kanilang sariling kwento na naging dahilan kung bakit ito ang napili nilang alagaan at hihatid sa bawat taunang prosesyon. Ako po si Maria Jocelyn Valdisno Ponce, 53 years old, taga Baliwag, M. Ponce Street, Baliwag, Bulacan. Ako naman po si Peter Paul, Pipoy Pundares Valdisno, taga M. Ponce Street, Baliwag, Bulacan, 51 years old, isa sa may-ari ng San Simon. Pangatlong attempt ay may nagsuggest na kaibigan. Kaibigan nila na may poon din dito sa atin na inilalabas. So, si Jerry, sabi niya, subukan niyo si San Simon kasi wala pang San Simon sa Baliwag. Try yung actually, itrinay namin si San Simon dahil napaginipan din yung isang may-ari ni Ronald Cruz. Napaginipan niya na isang imahe na may dalang lagari. Okay, Oo. which is yung... So, si San Simon kasi is, siya, yung manggagawa ng mga muebles. Actually, tumugma na rin si San Simon sa amin eh. Bakit? Kasi yung lolo namin dito, itong bahay na luma dito, ay gawaan to ng mga muebles nung araw. Kaya sabi ko, siguro talagang para sa atin si San Simon. Kasi nung araw, yung lolo ng mga mama ko, siya yung kauna-unahang manggagawa dito sa Baliwag. Nanalo pa sila nung araw, nanalo sila sa Carnival, Manila Carnival sa paggawa ng mga magagandang muebles. Oo. So, nagkaroon ng ng connection. Siguro, faith na rin na para sa amin talaga si San Simon na siya yung maging santo namin. Dahil yung mga lolo-lolo namin, sila yung mga manggagawa dito nung araw ng mga muebles, yung magagandang muebles, yung mga nara, may mga imbute, yan. Yon, sila yon. Actually, yung lagari na hawak na to ni San Simon ay dun pa yan sa tatang namin, ng tatang lolo ng mama ko. Yan. Kaya yan, antique na siya. Talagang Yung hawak- makasaysayang lagari na oo, siya. yung lagari na ginamit namin na hawak niya ngayon na yan, ay antique na yan. Dahil dun pa yan sa lolo ng mama ko na may gawaan dito nung araw. Actually, yung old house dyan, gawaan yan, may silong nung araw dyan. Tapos dyan ginagawa yung mga muebles, yung mga upuan na magaganda, mga lamesa na magaganda. Yun. Sa gitna ng mga pagsubok at tila walang katapusang dusa, may isang apostol na laging nagpapaalala sa atin na may himalang naghihintay, si San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ay kapatid ni Santiago el Menor at isa sa mga tapat na alagad ng Panginoon. Sa mga pagsasalarawan, madalas siyang makitang may suot o tangan na isang medalyon na may mukha ni Kristo. Ayon sa tradisyon, ito ay simbolo ng kanyang malapit na ugnayan sa Panginoon at ang kanyang misyon na ipakilala ang mukha ni Kristo sa mundo. Sa kasalukuyan, si San Judas Tadeo ay kilala at minamahal sa buong mundo bilang patron ng mga kasong imposible. Siya ang takbuhan ng mga nawawalan ng pag-asa at ng mga nahaharap sa mga sitwasyong tila wala ng solusyon. Ang kanyang presensya sa prosesyon ay isang makapangyarihang mensahe na sa pananalig, ang hindi maaari ay nagiging mapangyayari. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang pagdaan ng imahe ni San Judas Tadeo ay laging may dalang dalangin. Para sa mga nangangalaga at sa mga debotong nag-aabang, siya ang simbolo ng liwanag sa gitna ng kadiliman at ang katiyakan na hindi tayo pababayaan ng langit. Sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, naiwan ang isang puwang sa hanay ng 12. Upang mabuo ang banal na bilang, isang bagong alagad ang tinawag, si San Matias. Si San Matias ang alagad na pinili sa pamamagitan ng gunutan upang humalili kay Judas Iscariote. Bagamat huli siyang nabilang sa mga apostol, ang kanyang katapatan ay hindi matatawaran. Siya ay naging saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo at naging katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita.
Sa mga pagsasalarawan, si San Matias ay may hawak na palakol. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging martir sa Ethiopia, kung saan siya ay pinugutan dahil sa kanyang hindi pagsuko sa pananampalataya. Ang palakol na ito ay paalala sa atin na ang pagpili sa pagsunod sa Diyos ay may kalakip na matinding sakripisyo, ngunit may walang hanggang gantimpala. Dito sa lungsod ng Baliwag, ang imahe ni San Matias ay isa sa mga pinakabagong dagdag sa ating mahalagang tradisyon. Ito ay nasa tapat na pangangalaga ng Pamilya Angeles at unang lumabas sa prosesyon noong taong 2019. Ang kanyang pagdating ay nagpapaalala na ang debosyon sa ating lungsod ay patuloy na lumalago at nagbubukas ng pinto para sa mga bagong henerasyon ng tagapangalaga. Ako po si Mirna Angeles, 65 years old, nakatira sa San Jose Tumana, Baliwag, Bulacan. Puro siya talaga nakaukol sa amin. Kasi bata pa lang maliliit yan, gusto na nilang magkaroon ng ganyan. Apo. Siguro yung pagkakataon na siya na ang talagang para sa amin. Diba parang yung santo na mismo parang lumapit ho sa inyo na oo, alagaan. oo. Paano pong, nakwento niyo po na mahilig po sila, Kuya Christian po sa sa mga poon, nung bata pa po sila. Paano po yung naging proseso po nung balak niyo po maglabas dito po sa Baliwag ng karo, ng poon? Kasi noon nga, sabi niya, Nay, gusto kong magkaroon ng poon. Sabi niya, sige, okay lang. Sabi ko ganyan. Una niyang alis, Dubai muna yun eh. Nag-Saudi. Apo. Tapos, ayun, bumili siya nagpagawa siya ng karo. Tapos, kasabay nga si San Matias. Ayun, nagdire-diretso na. 8 years na. So, 8 years na rin po niyang inaantab. Hindi pa niya nakikita yan in First na person. Hindi pa niya nakikita. Pinagawa niya yan, lang, yung talagang, Nakikita niya sa call. yun lang. Ganun pala. Since kayo po ang lagi pong kasama ngayon ni San Matias po, meron po ba siyang mga pahiwatig, mga himala, mga panaginip na naalala niyo po? Himala. Siguro, yung mga dasal ko na para sa pamilya namin na dating hindi naman ganito, ba't nagkaganito? Opo. Ba't nagkaganito? Hindi iniisip ko. Dati, barong-baro lang ang tulugan namin. Okay. Oo, talaga. Hindi ko inaano yun. Tapos, hindi amin lupa. Ba't napunta sa amin? Opo. Siguro, kaloob din niya. Kasi minsan, may naamoy ako na amoy parang may tao dito na ibang kakaiba. Ganon. Mahalimuya po ba? Oo, noon. Ala pa yung bahay na to. Hindi pa aming lupa. Ito, Apo. tumatambay kami. Talaga hindi amin. Lupa lang kami. Okay. Oo, yun, ganun. Kilala si San Juan bilang ang pinakamamahal na alagad. Ang bansag na ito ay hindi dahil sa paboritismo, kundi dahil sa kanyang buong pusong pagsama kay Jesus. Hindi lamang sa mga himala at misyon, kundi lalo na sa paanan ng krus sa oras ng kanyang kamatayan. Siya ang simbolo ng katapatang hindi matitinag ng takot. Bilang isa sa mga ebanghelista, ang kanyang sulat ay may natatanging lalim. Nakatuon ang kanyang mga salita sa pagpapakita ng misteryo ni Jesus bilang tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kanyang agila na madalas makita sa kanyang mga pagsasalarawan ay sumisimbolo sa mataas na antas ng kanyang espiritual na pag-unawa. Dito sa lungsod ng Baliwag, si San Juan ay laging nasa huling bahagi bilang pagkilala sa kanyang magiting na pagsunod hanggang Kalbaryo. Ang kanyang imahen ay isa sa 17 orihinal na antigong imahen ng lungsod na buong pagmamahal na iniingatan ng Pamilya Castro sa loob ng maraming henerasyon. Ako po si Attorney John Dominic Castro at nakatira ako sa Santa Barbara, Baliwag, Bulacan. Okay, attorney, let's go back to the roots po. Paano po yung naging simula ho ni San Juan Evangelista? Bakit
yung ano po yung roots niya, yung history. Siguro to clarify, and I Apo. wanted to make sure then, so I called our relatives, I confirmed also with my grandmother, no. So the situation was there. So there was an original image that was used as security for a loan. So para pong isinanla. So alam niyo naman po, di ba, parang narinig niyo na rin yung mga kwento ng mga Antigua na may nagbebenta ng lupa, tas kasama ng binentang lupa yung imahe. I think the situation is almost similar to that. So, merong lupa or meron sigurong pagkakautang, tapos ginamit na parang nung kapamilya din nila nung inang nila lolo, so ginamit po siya bilang security dun, or parang sanla dun sa pagkakautang. Tapos siguro po, hindi ko alam kung ano yung specific na nangyari dun sa pagkakautang, but most probably siguro may mga naging agreement or parang pagkakaintindihan na siguro itatabi na lang namin yung poon at pangangalagaan. So yun yung original image. Ngayon, nasunog dahil dun sa nasabing ang kidlat. So during that time, after that time, yung na-decide na gawin itong image nito. Aslan po, ano po yung features po nung first image po natin? So, I think if I'm not mistaken, that was way taller Okay. than this current image. Kung hindi ako nagkakamali, 6 feet yung ano niya eh. At the same time, patingala siya. Kung hindi ako nagkakamali, patingala siya, tapos meron din siyang agila on his side. Fun fact, no, recently lang kasi namin ulit siya nalagyan ng agila on his side. Siguro I would say probably mga late 2020s nung nalagyan siya ulit ng nung agila. So, pero originally meron talaga siya nung agila on his side. So nung nasunog yung original image, it was his head, then I think the hand and a part of that original eagle. Okay po. Bale, siya naman po ay ilang feet po ba siya? I think siguro it was around 5'6", around 5'7", considering also the platform. Okay po. Yeah. Aslan po, bakit po ano po yung mga hawak niya po, yung mga attributes? Yes. So, as you could see, no, parang meron siyang hawak na yung pen and yung book. Kasi by the name itself, St. John the Evangelist. So, isa siya dun sa 4 na ebanghelista, di ba? Na mga nasumulat ng ebanghelyo. So, from the history itself, di ba? And I think would be very much familiar, gospel niya yung binabasa on the Christmas day itself, di ba? And at the same time, during Holy Week also, di ba, a part of his gospel is being read because based on studies, yung gospel talaga ni St. John focuses on Jesus Christ as the God, di ba? Yung pagiging Diyos ni Jesucristo. So, that was the focus, kaya ito yung hawak niya sa imahe na pinili namin. Mga na-experience po ba yung family niyo? Kayo po mismo na mga kwento ng Himala na nakakaugnay kay San Juan Evangelista? Siguro yung isa, yung very original story na I would always hear, no, yung dun sa tita namin. Kasi I think for like a specific period of years or for the longest time, hindi sila magkaroon ng anak. So I think one of their devotion and their commitment was magpagawa ng damit ni San Juan. But yung devotion kasi that time, nung nagpagawa siya ng damit, so na yun yung hiniling nila. One of their wishes is magkaroon ng anak. And so they were given like a child and of the same age ko yun eh. So I think that's around 1995. Okay. So they were requested for that child, their son. So yun, and they were given. So they were given that blessing. Fairly recent, kami naman nung brother ko, no? So kami devotion din namin, yun nga, is like we make sure na kumpleto namin yung lahat ng labas. At the same time, we decided yung isa dun sa mga pinagawang damit. So, doon na yun ang uso yung pinta. I think that was the very first yung damit ni San Juan na may pinta. So, Hand-painted po. hand-painted. So, yun, that was the time, if I'm not mistaken, my brother was praying naman to pass for the medicine board exams. Tapos ako naman was about to enter law school during that time. Tapos, may mga panata din kami na parang, yung katulad ng iba, di ba, yung iba pupunta kay St. Jude, mag-iiwan ng booklet and all. Kami secretly, we put our pencils sa ilalim.
Tapos meron kaming Dominican cross noon when we were still in UST. Ano po yung nararamdaman po ng family niya po na meron talagang mga sacrifices, yung talagang ang paghihintay, yung mahabang lakarin po? Siguro on the humor side, no, parang kami, excited na lang kami, like para kami nagpupustahan what time, diba? Like, so, siguro like what time kami darating. Kasi it's common already, especially on ng Biyernes Santo, na lalabas, siguro makakadating kami at like 12:30 or 1, no? So, depending pa on other external factors or circumstances. Or may time din naman, it could have been earlier, so surprisingly, pero it's more of like self-fulfillment. Na kinakaya mo, 'di ba? Kinakaya namin. Kasi parang kunyari even those of our other relatives, 'di ba? Na masasabi nila na alam mo wala namang kaming physical activities na ginagawa. We can't imagine walking that long or like I mean in a normal day, who would imagine that you could like walk or stand for like more than 3 or 4 hours? Diba kahit ako, personally, I do not stand or walk that long, diba, for any of my activities. But you'll get surprised, you get to do it. So there are small things, diba, na parang if you look at it, maybe it's a factor nga na it's your devotion, it's your willingness, your willingness to sacrifice at the very least your time, your energy, diba, ano ba naman to for all the sacrifices that has been done to us by the holy ones, diba? So yung happiness, Ang bawat hakbang ng mga karosang ito sa mga lansangan ng Baliwag ay hindi lamang isang pagpapakita ng sining at kasaysayan. Ito ay isang buhay na pagpapahayag ng ating pananalig. Mula sa susi ni San Pedro hanggang sa katapatan ni San Juan, ang 12 apostol ay nagsisilbing salamin ng ating sariling paglalakbay patungo sa Diyos. Sa likod ng bawat antigong ukit at maringal na bihis, naroroon ang mga pamilyang nagpapatuloy sa tradisyon. Sila ang mga tahimik na katuwang sa pagpapasa ng pananampalataya sa susunod pang henerasyon. Ang tunay na prosesyon ay hindi natatapos sa simbahan. Ito ay nagpapatuloy sa ating mga puso at sa ating araw-araw na pagsunod sa Panginoon. Hanggang sa muling pag-indayog ng mga talulot at pagliwanag ng mga mitya, maraming salamat mga kabatingaw at mapagpalang mga mahal na araw po sa ating lahat. Ako pong muli si Matt Estrella para sa mga Antigong Banal.